Iabansin mo yung utak mo sa magiging resulta ng mga bagay na gusto mong gawin. Lalo na yung bukso ng damdamin. Galit lang yan, pero ipapahama ka niyan. Kasalanan niyo tong lahat! Isa kang albularyo pero palpa ka! Wala kang kwenta! Mahina ka! Hindi pwede yung ganito. Hindi malabo na. Siya din yung gumawa nito sa magulang ko. Kaya ito na yung tamang panahon para lumaban tayo. Naranasan niyo na bang tumira sa ibabaw ng tubig? Yung tulay ang dadaanan mo kapag nangapit bahay ka. 52 anyos na ako sa panahong to, ngunit ang kwentong ibabahagi ko, karanasan ko nung bata pa lang ako. Kung tutusin, hindi ko talaga kayang gumawa ng ganito kahabang kwento. Pero dahil may anak akong may talento sa pagsusulat, nabuo itong liham tungkol sa karanasan ko. Mapagpalang araw pala sa lahat ng mga manananghalian na dyan. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir J. At sa mga taong bumubuo ng lahat ng channels ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Nene. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Huli ka, Nene. Ikaw naman yung taya. Ano ba yan? Ang daya mo naman, Janjan. Hindi pa nga ako nakakatakbo, hinuli mo na ako agad. Siyempre, dapat mautak ka. Ayoko maging taya eh. O sige, umanda ka sa akin. Janjan! Hoy, Janjan! Marupok na yung tulay. Pag ikaw nahulog, ibibigay na lang talaga kita sa kamantaga. Pumasok ka na nga doon sa bahay, dali! Nene, uuwi na muna ako. Nagagalit na si nanay eh. Oo, sige, Janjan. Bukas na lang tayong maglaro. Anong bukas? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, huwag kang lumapit sa anak ko? Nanay naman oh, huwag niya naman po ganyan si Nene. Wala naman po siyang ginagawa masama sa akin eh. Ay nako, kahit na. Hindi ka pwedeng lumapit dyan. Dahil anak yan ng nanay niya may... O sige, tuloy mo. Nanay niyang may ano ha? Mag-uumpisa ka na naman eh. Tsaka sa anak ko pa talaga? Nay, bakit ka po may hawak na kutsilyo? At sa tingin mo natatakot ako dyan, Amelia? Eh ano kung ituloy ko yung sasabihin ko, ha? Hoy, Nene! Yung nanay mo may katiyan sa katawan at ikaw bukan ng kalandian niya. Hayop ka talagang, Agnes ka! Nagkagulo agad noon. Hinawakan ng nanay ko ang buhok ng nanay ni Janjan. Tapos pumatol din ang nanay ng kaibigan ko. At hinila rin ang buhok ng nanay ko. Umawat naman kaming mga anak habang umiiyak. Yung tulay kasi sa mga tirahan namin, gawa yon sa kahoy at kawayan. Sa kalumaan ay malaki na ang posibilidad na bibigay yon. Kahit ang railings nito ay gawa rin sa kahoy at kawayan. At doon nila inuuntog ang isa't isa. Nene, may kutsilyo yung nanay mo. Baka sakpin niya yung nanay ko. Nay, lumayo ka sa kanya. Baka saksakin ka niya. Nanay, tama na po! Itawan niyo na po yung kutsilyo, Nay! Nasusugatan na po kayo pareho! Tulong! Tulong po! Lalo po ding tulong! Mga kapitbahay! Nag-aaway na naman po yung mga nanay namin! Tulungan niyo po kami! Amelia! Amelia! Agnes! Ano ba ginagawa niyo? Tumigil kayong dalawa dyan! Nasa harapan kayo ng mga bata! Nanay, tama na po! Hindi pwede! Dapat malaman ng babaeng to kung sino talagang minamaliit niya. Bakit sino ka ba sa tingin mo, ha, Agnes? Malinis ka ba? Nagaling ka lang din naman sa pamilya ng magnanakaw, ah. At yung asawa mo, manyakis. Eh, sila lang naman yun eh, at hindi ako. Eh, ikaw, wala nga kinikilalang ama yung anak mo eh. Kasi buhay ng katawan mo. Manahimik ka nga, Agnes. Akala mo ba ikaw lang ang marunong manampal? Ako rin. Ihuhulog talaga kita sa dagat, wisit ka. O sige, maghuhulugan tayo. Tama na yan! Tama na yan! Diyos ko naman kayo! Nene, pumasok ka na sa loob ng bahay at baka bumigay na yung tulay. Amelia, Agnes, tama na, ano ba? Tigilan nyo na yan! Lolo! Lolo, umawag po kayo ng maigi! Nay, tama na po! Tulong! Tulungan niyo po kami! Teka po, Tia Amelia! Huwag niyo po saktan yung nanay ko! Iyo po, chili niyo po! Baka masakata mo siya! Parang sinaniba ng demonyo noon ang nanay ko. At
determinado siyang isaksak ang kutsilyo kay Tia Agnes. Pero si Tia Agnes, lumalaban din at binabaliktad niya ang tulis ng kutsilyo. Kabado ako noon dahil mas malakas ang braso niya kumpara kay nanay, kaya kayang-kaya niyang baliktarin ang kutsilyo. Ikaw ang papatayin ko, Amelia! Bagay na dapat sana dati ko pang ginawa! Huwag po, Tia Agnes! Huwag niyo po saktan ng nanay ko! Jan! Sasaktan ng nanay mo yung nanay ko! Pigilan mo siya! Nay! Huwag po, Nay! Kahit si Lolo noon ay hirap na hirap rin siyang pigilan. Sobrang tanda na kasi niya at isang tabig lang sa kanya ng nanay ko. Kaagad siya natutumba. At tinutulungan ko na lang siya na bumangon. Hoy, Agnes! Ano ginagawa mo kay Amelia? Bitawan mo nga siya! Bitawan mo nga kamay ko, Dolfo! Umalis ka dyan! Aray ko naman! Nay! Bakit mo naman tinulak yung nanay ko, Tio Tulfo? Sama talaga ng ugali mo! Bakit? Sa tingin mo ba nanay mo hindi ba sa mga ugali? Sigurado ako paglaki mo magiging katulad ka niya. Anong ginagawa mo dito, Dolfo? Kailangan mo ng tulong ko kaya tinutulungan kita. Siyempre para magkaroon ka ng utang sa akin. Ayan, yan ang gusto ng babaeng yan, kampihan ng lalaki. Kaya kumakagad kahit kanino yan para may kakampi. Pweh, hayop ka talagang Agnes ka. Alam mo walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Amelia, tama na yan! Susugurin niya sana si Tia Agnes pero hinarang na ni Tio Dulfo ang braso niya. At sa hindi inaasahan ay hinaplot niya si Janjan at hinila para ihulog sa tubig. Gabi kasi yon at delikado na sa dagat. Wala nang kahit sinong mga tao ang nakalublob roon dahil nga sa aswang nakamantaga. Sila ang mga uri ng aswang na matatagpuan sa dagat at nangunguha ito ng mga taong lulunurin niya muna bago sipsipin ang dugo ng biktima niya. Mas paborito nitong pagkain ay ang mga batang tulad namin. Nay! Tulong po, nanay! Diyos ko po, Dolfo! Bitawan mo ang anak ko! Janjan! Nene, anak, halika dito! Dito ka, huwag ka dyan! Pero nay, si Janjan po! Amelia, gusto mo sobre na ang babaeng ito sa'yo? Sana kanya gumante. Ganito. O ano, uhulog ko na ba to? Para naman may silbi yung pagsisisi niya na ginagawa niya sa'yo. Ano, Amelia? Ihulog ko na ba yung anak niya? Sumagot ka lang. Oo o hindi. Nanay, huwag ka pong pumayag, huwag po! Amelia, pakiusap naman Huwag mong pairalin ang galit mo. Patigilin mo si Dulpo. Si Janjan yan. At importante yan sa anak mo. Gusto mo bang masaktan ang anak mo, ha? Dolfo! Dolfo, alisin mo dyan ang anak ko! Maawa ka! Parang naawa mo na! Naku, Diyos ko! Yung langis ko kumukulo na! Dahil ang kamantaga ay nag-aabang na ng pagkain niya sa ilalim. Gumagalaw na ang tubig, Amelia! Magdesisyon ka na! Nay, wag po! Maawa ka po kay Janjan! Janjan! Nene, wag kang lumapit! Baka mahulog ka! Dahil lumapit ako para tulungan si Janjan, inabot ko ang braso niya. Nanginginig ang buong katawan ko noon at si Janjan ay takot na rin. Nene! Pakiusap mo po ako bibitawan! Hindi kita bibitawan, Janjan! Kumawa ka lang sa akin! Hindi talaga kita bibitawan! Nene, umalis ka dyan! Baka mamaya mahulog ka! Ay, Dolfo! Bitawan mo ang anak ko! Dahil biglang tinulak ni Tia Agnes si Tio Dolfo, nasagi ako at biglang nahulog. Maraming nagsigawan noon, pero hindi ako nahulog diretso sa tubig dahil nahawakan ako agad ni Tio Dolfo at si Janjan noon ay nahawakan ng nanay niya. Dalawa kaming nakalambiti noon at ang aswang sa ilalim, nakaabang lang. Binato ito ng mga tao ng pinatulis na kawayan, ngunit mabilis itong umiwas. Pinapana pa nga ito ng iba. Hugis tao lang din yon. Mas malaki ng konti pero mas mahaba ang kamay nito kumpara sa normal na tao. Kaya ang tindi ng sigawan namin noon nang iangat nito ang kamay para abutin ang mga paa namin. Pero buti na lang, nakalabit niya lang ang paa ko. Lahat ay natataranta sa nangyari at si nanay noon ay umiiyak na tinutulungan si Tio Dulfo na iangat ako. Nene, humawak sa kamay ko! Huwag na huwag kang bibitaw! Sige, akyat, Nene! Kaya mo yan! Huwag niyo siyang tigilan! Lubayan mo ang mga bata, halimaw! Ah! Isang bukas na bote ang inihulog ni Lolo sa tubig. Umangil naman ng aswang na yun sa kanya. At
Ako naman noon ay naiangat na nila. Ganon din si Janjan sa tulong ng iba at yakap na ito ng nanay niya. Ako naman, yakap na ng nanay ko. Umalis ang aswang ng maapektuhan sa langis na binato ni Lolo. At dahil doon, huminto ang sigawan ng mga tao. Maraming nagalit tungkol sa nangyaring away. At nagalit rin kay Tio Dulfo na sumali sa gulo at pinalala pa. Oh, kita niyo na ang resulta ng gulong ginawa niyo? Amelia, Agnes, kung ano man yung problema niyo sa isa't isa, siguraduhin niyo namang hindi madadama yung mga bata. Magkontrol kayo sa galit ninyo. Lalo ka na, Amelia. Dahil sa ginawa mong ito, ikaw ang maglalagay sa kapahamakan sa anak mo. At huwag kang bumuo ng problema sa sarili mo kung hindi mo kayang takasan. Umiyak lang nun si nanay at si Tia Agnes naman ay pinagalitan na rin ang asawa niya. Marami ring tao ang nagalit sa kanila dahil inaalala ng mga ito ang tulay. Kaya naman kami nakatira sa lugar na yon. Dahil ang mga tao doon, mga mayayaman, may mga lupang pag-aari at kaming mga tao sa dagat ay mga mahihirap lang. Kung gustuhin man naming umalis roon at lumipat sa ibang lugar, ang pangunahing problema namin ay pera. Oh, magsiuwi na ang lahat. At huwag kalimutan magulsa ng luya sa oras ng pagtulog. Amelia, dalahin mo yung anak mo sa loob ng bahay ha. At ikaw naman, Tulpo, umuwi ka na. Grabe naman ho kayo, wala man lang pasalamat. Niligtas ko yung anak mo, ginampayan ko siya. Ay, nako. Sa pagligtas mo sa apo ko, siguro marami salamat. Pero sa pagkampi mo sa anak ko, wala akong dapat pasalamatan doon. Dahil alam ko kung anong pakay mo sa kanya. Sige na, umuwi ka na. Kilos na, Amelia. Pumasok kami sa loob ng bahay. Gawa sa kawayan ang sahig namin. Ganon din ang lamesa. Umupo ako sa upuan at umiiyak si nanay na niyakap ako. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad dahil sa hindi niya nagawang kontrolin ang galit niya. Ganon kasi ang nanay ko. Hirap siyang magkontrol ng galit kapag pinagsasabihan siya ng hindi magandang salita. Talagang susugod at susugod siya. Tapos si Tia Agnes naman, talagang mapanglait. At yun ang dahilan kung bakit madalas silang nag-aaway ng nanay ko. Pero kahit ganon, sa kabila ng pagiging magkaaway nila sa isa't isa, nananatili pa rin ang pagiging magkaibigan namin ni Janjan. Amelia, gumagamit ka pa ba ng utak? Bakit mo naman sinugod si Agnes na may dalang kutsilyo? Ano yun? Papatay ka ng tao? Kaya ba ng konsensya mo kapag nagawa mo yun? Nagpalaki ba ako ng kriminal, Amelia? Pasensya na po kayo, Tay. Sobra na kasing magsalita yang si Agnes eh. Akala mo pinanganak na malinis at lahat na lang ng lumalabas sa bibig niya, tama? Hindi porket anak ko sa pagkadalaga si Nene, ganun na lang niya akong iinsultuhin. Parang hindi niya alam kung anong nangyari sa akin, ah. Oo nga, nandun na tayo sa mga masasakitang salita ni Agnes. Pero sana nagtimpi ka muna, alang-alang sa anak mo at sa kung saan lugar kayo naroon. Tignan mo nga yung tulay, marupok na yan. Kung bumigay yan kanina, di tiba-tiba yung kamantagan na yun sa baba. Muntik pang mahulog yung anak mo. Nawalan ka na sana na anak dahil dyan sa galit mo. Sa susunod naman, pakiusap naman Mag-isip ka, Amelia. Iabansin mo yung utak mo sa magiging resulta ng mga bagay na gusto mong gawin. Lalo na yung bukso ng damdamin. Galit lang yan, pero ipapahamak ka niyan. Umiyak lang ng umiyak ang nanay ko noon. At dahil nanginginig ako, si Lolo ang umasikaso sa akin. Mas lalo akong umiyak nang pansinin niya ako at binigyan naman niya ako ng tubig. Kahit nga sa pagkain namin sa hapunan noon, wala akong gana. At isa pa, tuyo na isda lang yon. Madalas na ulam namin sa araw-araw kaya naman nakakasawa na. Lumipas naman siguro ang isang oras. Biglang may mga ingay naman kaming naririnig mula sa labas. Mga ingay ng mga taong may hinahanap. Oh, ano na naman ang problema? Nagpakita na naman ba yung kamantaga? Siguro po, Tay. Sandali po, titingnan ko lang. Sandali, Amelia. Dito ka lang. Samahan mo yung anak mo. Ako na ang lalabas. Pero, Tay,
Baka naman magkagulot ikaw pa yung mahulog. Mag-iingat ako, Amelia. Kukuha rin ako ng sandata para sa nilalang na yon. Lolo, huwag ka na lang po kayang lumabas. Apo, may obligasyon ako dito sa lugar natin at kailangan ko lumabas. Basta ikaw dito lang kayo ng mama mo, ha? At huwag kayo lalabas dahil baka mamaya mahulog ka na ng tuluyan. Nakita mo ba yung kamantaga kanina sa baba? Opo. Oh, nakakatakot hindi ba? Kapag nahulog ka kanina, kakainin ka nun. Uubusin yung dugo mo hanggang sa mamatay ka. Kaya simula sa araw na ito, nene, ha? Mag-iingat ka. Kapag nakita mo ang paglubog ng araw, pumasok ka na sa bahay. Naiintindihan mo ba? Opo, Lolo. O siya, sige. Lalabas na ako. Huwag kayo susunod, ha? Opo, Lo. Dito lang po ako kay nanay. Lumabas doon si Lolo at nanatili kami ni nanay sa bahay. Pinagmasdan ko lang siya na malungkot pa rin. Gusto kong magtanong kung sino ang tatay ko. Dahil lagi kong iniisip ang tungkol sa pagtatanong na yon. Pero ayokong magalit siya. Kaya pinili ko na lang na manahimik ulit. At pinunasan na lang ang luha niyang pasimpleng tumutulo. Huwag ka na pong umiyak, Nay. Hindi ka kasi maganda kapag umiiyak ka eh. Lukong bata to ah. Oo na, hindi na ako iiyak. Ano, gusto mo na bang matulog? Ayoko po, Nay. Hihintayin ko po si Lolo. O sige, hintayin natin yung Lolo mo. Ay, nako, ikaw talaga. Kahit malungkot ako, nagagawa mo pa rin ako patawanin eh. Kahit ang babaw lang po ng biro ko, Nay. Basta ako ang nagbiro, natatawa ka talaga. Inuuto niyo po yata ako eh. Anong inuuto? Hindi, no? Kasi kapag ikaw ang nagbiro, syempre bilang nanay, kinikilig din ako. Talaga po, Nay? Oo naman. Syempre, mahal na mahal kaya kita. Halika nga dito, tayakap nga. Tay, ano daw po nangyari? Amelia, yung kuya ni Janjan nawawala. Hinahanap siya ng mga tao ngayon. Walang nakakita kanina nung nagkagulo kayo. Kaya pala halos lahat ng tao umahawat na. Pero ang batang yun hindi pa. Ano ho? Saan daw napunta yun? Wala nga daw may alam Abala ang halos lahat kanina. Dito lang kayo ha. Aalamin ko muna kung nasaan yung batang yon. Kukunin ko lang yung mga gamit ko dito. Dito lang kayo ha. Dahil wala na sa tama pag-iisip ang ina niya ngayon. Mamaya ikaw naman yung sisihin nun. Si Kuya Makmak ang tinutukoy ni Lolo. Kuya siya ni Janjan na mas matanda lang sa amin ng 2 taon. Kami kasi ni Janjan magkaedad lang. 8 taong gulang kami noon. Pero kahit gano'n nakatagal ang pangyayaring yon nung bata ako, naaalala ko pa rin. Dahil pangyayari yon na mahirap kalimutan sa lahat ng nakaraan ko. Lumabas ulit si Lolo noon na dala ang kagamitan niya. Naiwan na naman kami sa loob ng bahay. Siguro, 2 oras ulit ang nakalipas at tinadalaw ako ng antok. Narinig ko naman ang malakas na iyak ni Tia Agnes. Hindi maaari! Kailangan kong mabawi ang anak ko sa kanya! Paano ba kasi siya nakuha ng hayop na yon? Diyos ko naman, Makmak, anak ko! Tulungan niyo ako, ang anak ko! Agnes, huminahon ka! Gagawin natin ang lahat para mabawi yung bata. Mga kasama, kailangan natin pumalaot! Ano raw? Si Makmak? Diyos ko naman, nasa laot na. Nanay, si Kuya Makmak nakuha raw po ng kamantaga. Kawawa naman siya, Nay. Iiyak po niya si Janjan. Paano po siya makukuha doon? Nasa ilalim na po siya ng tubig. Hindi nagtagal noon. Ang boses ng mga tao ay parang nasa laot na. Alam kong ginagawa ni Lolo ang lahat para mabawi si Makmak. Pero sigurado akong mahihirapan siya. Lumapit lang ako sa bintana noon at pinanood ang mga bangka na may mga dalang sulo sa laot. Natagalan sila doon at kami naman ni Nanay, naghintay lang sa resulta. At sa laot, kahit masyado na silang malayo, inaaninag pa rin namin ang kinikilos nila. At may mga tumalon pa para hanapin si Kuya Makmak. Wala pa kaming naiintindihan sa nangyayari doon. At nang makabalik naman sila, isang masamang balita ang dala nila. Hindi daw nila nabawi si Kuya Makmak. Akala ko ba magaling kang albularyo? Bakit hindi mo nabawi ang anak ko? Akala ko ba kaya mo bawiin si Makmak?
Pasensya ka na, Agnes. Ginawa ko naman ang lahat eh. Pero dagat kasi ito. At nasa kilaliman siya ng tubig. Hindi na kaya ng mga tao rito sumisid papunta doon. At kung gagawin nila yon, sila din yung mapapahamak. Eh, hindi ba't may mga pangontra kayo? Hindi pa ba yung sapat? Kahit magbuhos tayo ng libo-libong pangontra sa tubig, dagat pa rin yun. Nawawala ang bisa ng pangontra. Eh, Agnes, sana naiintindihan mo ang nilalang sa dagat ang pinakamahirap na kalaban sa lahat. Ang kailangan natin ay pantapat sa kanya. At wala ni isa dito sa atin ang kayang gumawa nun. Eh bakit ka nga ba naninisi, Agnes? Ikaw nga yung nanay, pumalpak ka eh. Kung sana'y binantayan mo yung anak mo kanina, eh di sana hindi yun nakuha. Huwag mong isisi sa albularyo yung pagkukulang mo bilang ina. Porke ba albularyo kaya niya ng lahat? Abay, para sa kalaman mo, ang kaya lang na albularyo ay ang magbigay ng proteksyon at manggamot ng kakaibang sakit. Hindi yung sumisid sa ilalim ng tubig para ikunin yung anak mo doon. Anong tingin mo sa matandang yan? Sokoy na kaya makipaglaban sa kamantaga sa ilalim ng tubig? At saka sabihin mo lang, palpak ang ina. Inuuna mo yung insulto kaysa sa magpakain na sa anak mo. Agnes, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kasi, mahirap kalabanin ng nilalang na yon. Kung kaya ko lang lagyan ng proteksyon ng buong lugar, gagawin ko. Pero siyempre, hanggat may tubig, teritoryo niya yon. Walang magagawa ang proteksyon ko. Kaya nga, nakikiusap ako sa inyong lahat, di ba? Nabantayin niyo maigi ang anak niyo at mag-ingat para hindi kayo mahulog. Ay, kung may pera lang sana tayo, aalis tayo sa lugar na to eh. Hindi tayo magtitiis tumira sa bahay na nasa ibabaw ng tubig. Huwag ka pong mag-alala, Nay. Mag-aaral po ako ng mabuti. Tapos maghahanap ako ng trabaho para may pera na tayo. Aalis tayo dito, Nay. Lilipat tayo sa bahay na nakatayo sa ibabaw ng lupa. Oo naman, anak. Siyempre magtatapos ka. Importante yun sa buhay natin. Kasi ikaw ang mag-aalis sa amin ng lolo mo dito sa lugar na to. Grabe, no? Ganda-ganda ng pangarap mo, anak. Kahit masyado ka pang bata, ganyan na yung pangarap mo. Ang swerte ko talaga na ikaw yung anak ko. Hindi nagtagal. Pumasok na si Lolo sa bahay. Agad siyang inalalayan ni nanay na makaupo dahil parang bibigay ang katawan niya sa sobrang kalungkutan. Sinara agad ni nanay ang pinto at saka siya nilapitan. Lumapit din ako dahil naawa ako sa kanya. Tay? Eh, tama naman siya, Amelia eh. Albularyo ako pero bakit wala akong nagawa? Hindi totoo yan, Tay. Hindi kayo nagkulang sa pagprotekta sa lugar na to. Isa ko kayong albularyo, Tay, at hindi Diyos na kayang iligtas ang bawat taong umaasa sa inyo. Tao ka lang din. Binigyan ka lang ng kakayahang panggabay, pang-alalay at hindi ka pangyarihan na kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Eh, Nanay, ano po bang trabaho ng albularyo? Katulad ng ginagawa ng lolo mo, nanggagamot ng may mga sakit, nagbibigay ng proteksyon. Pero anak, ang proteksyon ni Lolo Polding, hindi yan katulad ng iniisip nila. Kapag may suot kong proteksyon, hindi ka na mahahawakan ng aswang. Sa TV lang yun nangyayari. Ang proteksyon kasi na tinatawag, para lang yun hindi ka mahipnotismo ng aswang. O di kaya hindi niya mapasakit yung tiyan mo. Yun lang yun. Kinabukasan naman, maaga pang nakadungaw ang mga tao sa dagat. Karamihan sa mga ito ay nasa tulay na tila inaabangan ng pagbabalik ni Kuya Makmak. Nakita ko si Janjan na umiiyak na nakaupo sa gilid ng tulay. Naawa ko sa kanya, pero wala rin akong magagawa upang tulungan siya. Nakita mo na, Amelia? Hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang anak ko. Kasalanan mo to! Ano? Ako na naman? Lahat na lang ba nang nangyayari sa buhay mo kasalanan ko? Eh kung hindi mo ako tinutukan ng kutsilyo kagabi, hindi sana nawala ang anak ko! Eh kung hindi ka sana ng insulto, hindi mangyayari yon. Kita mo na, simpleng pang-iinsulto mo lang sa akin, kinakarma ka na kagad. Hayop ka talaga! Papatayin talaga kitang babae ka! Hala, Nanay! May itak po siya! Bumalik ka na po sa bahay! Nay! Wag po! Tama na po, Nay! Malalaki ang hakbang ni Tia Agnes papunta kay nanay. At ang nakakatakot pa sa lugar ko noon, dadaan siya sa akin. Ngunit hindi siya dumiretso kay nanay. Kasi sa totoo lang ay huminto siya sa harap ko. Tia Agnes, ano pong gagawin niyo?
Hindi pwede, hindi lang ako mawawala ng anak! Hoy! Hoy, Agnes, huwag ang anak ko! Magkakamatayan talaga tayo kapag sinaktan mo yung anak ko! Pero saan ba't natatakot ako sa mga salitang yan, Amelia? Nawalan ako ng panganay dahil sa'yo! At masakit yun sa akin bilang isang ina! Kung alam mo lang, Amelia, nababaliw na ako ngayon! Eh kung patayin ko rin kaya itong anak mo! Tia Agnes, wag po! Nanay, tulungan niyo po ako! Matalin po yung itak niya, baka masugatan ako! Nay! Wag po, Nay! Maawa ka po kay Nene, Nay! Wala po siya kasalanan! Agnes, bitawan mo ang anak ko! Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng anak mo! Bitawan mo siya! Bakit mo ba sinisisi sa amin ang pagkukulang mo? Pareho lang tayong may anak pero iniingatan ko yung akin! Nanay! Nay, natatakot po ako, Nay! Iniingatan ko ang mga anak ko, Amelia! Pero dahil sa'yo, nakaligtaan ko ang isa! Agnes! Anong ginagawa mo sa apo ko? Diyos ko! Maiitak ka pa, Agnes! Wala ka na sa tamang pag-iisip! Huminahon ka muna! Wala kasalanan si Nene sa kung ano man dinadala mo pasakit ngayon! Kasalanan niyo tong lahat! Kasalanan mo, Amelia! At ikaw naman na matanda ka! Isa kang albularyo pero palpa ka! Wala kang kwenta! Mahina ka! Nay! Nanay, mahulog po ako! Maawa po kayo sa akin, Tia Agnes! Nene! Hawak ka sa kamay ko! Baka mahulog ka! Nay! Tama na yan! Manahimik kayong lahat! Kasalanan yung lahat kung bakit hindi nakabalik si Makmak! At dahil nawalan ako ng panganay, nabayaran mo yung panganay din, Amelia! Ah! Agnes, wag! Susugatan sana ako ni Tia Agnes, pero niyakap ako ni Janjan at tumalon siya sa tubig. Bumagsak kami sa tubig alat at masyadong malalim ang parte na yon. Nagsigawan ang mga tao sa taas at may isang lalaking tumalon na kumuha sa amin. Takot na takot ako noon at pareho kaming nag-iiyakan ni Janjan sa tubig. Mabuti na lang, nangyari yon ng umaga, kaya walang kamantaga. Sa gabi lang kasi yun lumalabas, kaya ligtas kami sa tubig alat. Dalawang lalaki ang kumuha sa amin sa tubig. At sila Nanay at Tia Agnes, nagsimula na namang mag-away. Inawat lang sila ng mga tao. Tama na! Diyos ko! Bakit ba ito nangyayari? Hindi ko gusto maging balpak sa pagtulong sa'yo, Agnes! Ginawa namin ang lahat para mabawi ang anak mo! Pero tingnan mo! Kahit sino sa amin walang makakagawa kasi nga laot ka yun! Sa tingin mo ba, hindi kami nasasaktan dahil wala kami nagawa, ha? Masakit din yun sa amin! Ang hirap isipin na buhay ng isang batang hindi namin agapan! Kaya kung galit ka, ako ang parusahan mo, wag ang apo ko! Wala kasalanan si Nene sa pagkawala ni Makmak! Pareho kaming humihikbi ni Janjan nang makakyat na kami. Nakasalampak na lang noon ang nanay niya sa sahig ng tulay na umiiyak. Si nanay naman, nakaupo rin sa tulay na may distansya sa kanya. Umiiyak rin ito dahil sa nangyari. Lumapit ang tatay ni Janjan sa nanay niya. Sinulyapan muna nito si nanay. Saka inalalayan makatayo ang asawa. Nene, umuwi ka na sa inyo, ha? Magpalit ka ng damit. Oo, Janjan. Ikaw din, ha? Pagpuntahan mo na yung nanay mo. Tumango lang siya at lumapit sa nanay niya. Umalalay rin siya rito at ang itak ay kinuha na ng tatay niya. Nagkasalubong pa kami at nanginginig akong yumuko. Pero ang tatay ni Janjan ay tumingin na rin sa akin. Sige na, Nene. Umuwi ka na. Oo, Janjan. Ay, nako, ang hirap naman ng ganito sitwasyon. Basta't ingatan ninyo ang mga anak ninyo. Paulit-ulit kong bilin yan sa inyo. Kasi oras na makuha yan, wala na akong magagawa. Ayoko na ulit maramdaman ang walang nagagawa. Kaya parang awa nyo na. Bantayan nyo ang lahat ng mga bata. Lolo, huwag ka na pong umiyak. Tama na po yan. Halika na po, pasok na po tayo sa loob ng bahay. Lumipas ang isang buong araw at wala pang senyales kay Kuya Makmak. Isang gabi pa noon ang nakalipas bago kami magkaroon ng balita tungkol sa kanya. At tulad ng inaasahan, naaagnas na ang katawan niya nang nakarating sa dalampasigan. Nang makita namin siya, halos hindi na namin makilala. Naghahalong kulay puti at abo ang kulay niya at nangangamoy na. Pumalahaw ng iyak ang mga magulang niya. At doon ko nakita ang matinding iyak ng nanay ni Janjan. Diyos ko! Bakit kailangang mangyari ito? Kawawa naman ang anak ko!
Kuya! Kuya, ba't ganyan ka na? Ba't hindi ka nagigising, kuya? Hinihintay kita eh. Nay, tay, bakit tayo magising ni kuya? Ibig sabihin mo yan, patay na siya. Nanay, patay na po ba si Kuya Makmak? Pasensya na anak, pero yun ang katotohanan. Wala na si Kuya Makmak nyo. Hindi mo na siya makakalaro. Rumaragasa ang mga luha ko noon. Maraming nasaktan sa pagkawala niya. Inaasahan naman ng mga taga-amin na ang susunod na pagkakataon na makita namin siya, wala na talaga siyang buhay. Pero malupit ang sakit kapag nakita mo ito ng akto. Sa totoo lang, labis akong nasaktan nang mawala si Kuya Makmak. Nawalan ako ng gana sa lahat. Nawalan ako ng ganang kumain at maligo. Ang hina-hina ng katawan ko. Tapos tuwing gabi, naririnig ko si Tia Agnes na nagsisisigaw sa karagatan. Tinatawag niya ang kamantaga at sinasabing magtutuos daw sila. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko, halimaw ka! Bakit ayaw mo magpakita, ha? Ano? Sa pagtatago ka na lang ba magaling? Magpakita ka nga, hayop ka! Huwag kang duwag at harapin mo yung gusto makipaglaban sa'yo! Hindi yung walang kalaban-laban ng mga bata ang binibiktima mo! Magpakita ka! Hoy, kailan ka ba titigil? Buwisit naman oh. Ating gabi na nagsisigaw ko pa dyan. Hindi lang ikaw yung may bahay dito ha. Kung gusto mo makaharap ng kamantaga, tumalod ka sa tubig. Hipokrita ka. Sinasabihan mo pagtatago lang alam ng kamantaga. Samantalang ikaw hindi mo magawang tumalon dyan. Puyisit ka talaga? Ano sabi mo, hindi ka makatulog? Asan ba ang bahay mo, hinayupa ka? Hindi ba't nandun yun sa kabila? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandiyan sa harap ng pintuan nila Amelia, ha? Shhh! Tama na, huwag ka lang maingay. Kaya nga sinasaway kita eh. Kasi magkatapat lang yung bahay nyo. Hindi siya makatulog na maayos. Aba, at ano yan, may tagasaway pa siya? Napakababaw nyo namang dalawa. Bakit na hindi na lang kayo gumawa ng supling? Kung umiiral na naman yung katining nyo sa katawan, hindi yung pinapakailaman nyo ako ditong nagluluksa. Punyemas talaga yung Agnes na yun. Dinadamay pa ako eh. Amelia, hayaan mo na yan. Matulog ka na dyan. Sa tingin mo ba tayo makakatulog ako sa pesteng sagutan ng dalawang yun sa labas? Ay, nako. Puro lang apikon yung mga tao sa labas, dadagdagan mo pa. Basta't manahimik ka na dyan. Ako na lalabas. At saka yung anak mo, nagising. Ang ingay naman kasi tatay eh. Bumangon nun si Lolo at ako naman ay humarap kay nanay sa pagkakahiga. At kinumutan naman niya ako. Sa loob ng kwarto ay pinakinggan namin ang usapan ni Lolo at Tio Dulfo sa labas. Hoy, ano ba? Ano bang ginagawa mo dito sa harapan ng bahay namin, Dulfo? Kung alam mo yan ang rason mo kung bakit ka nandito, wala sa amin yung patay. Nasa bahay ni Agnes yun. Tatangkol din. Wala naman akong balak makiramay dyan eh. Hindi naman ako naawa sa pamilyang yan eh. Bakit ako makikiramay, di ba? Nandito lang naman ako para sahuin yan. Nagsisigaw pero nakaharap sa bahay nyo. May dala pang itak. Alam ko naman na gusto nyo rin matulog na maayos. Kaya ginawa ko naman to para sa inyo. Ay, Dulfo. Unang-una, may patay sa harapan ng bahay namin. Sa lamay pa lang ni Makmak, may ingay na. At wala kami rason para patahimikin ang nakikiramay dyan. Kaya naiintindihan ko kung bakit maingay yan si Agnes. Nawalan siya ng anak. At walang problema sa amin yung pag-ingay niya. Kung ayaw mo makiramay sa kanila, umuwi ka na sa inyo. Hindi ka naman nakikiramay sa kanila bakit ka nandito? At saka kung si Amelia yung pakay mo, tigilan mo na yung anak ko. May tatangkol ding naman. Masama niya naman magsalita sa akin. Nagmamalasakit lang ako eh. At sana intindihin niyo rin kung bakit ko ginagawa ito. Ganun talaga ako magmahal, tatangkol ding. Maingat ako at gusto kong makatulog na maayos si Amelia kaya nandito ako. Basta, umalis ka na para na makatulog na maayos yung anak at apo ko. Sige na. Ay, nako. Sige na nga alam. Amelia, uwi na ako ha. Pero walang pakialam si nanay. Niyakap lang niya ako hanggang sa nakarinig kami ng tila kumukulong tubig. At ang isang garapon pala ng langis ay kumukulo na naman. Nanay, kumukulo po yung langis ni Lolo. Tay, pumasok ka na po dito. Nandiyan na yung kamantaga. Oo, nararamdaman ko rin.
Aba, Agnes, nandiyan na yung kamantaga. Huwag ka nang gumawa ng bagay na ikasisisi mo pa. Basta, papatayin natin yung aswang na yan. Pero pagpaplanuhan natin na maigi. Sa ngayon pumasok ka muna sa inyo. Roel, kunin mo muna yung asawa mo si Agnes. Baka biglang tumalon niya sa tubig. Nandiyan na yung kamantaga. Narinig ko na lang noon ang pagpasok ni Lolo at pagsara ng pintuan ng bahay. Pumasok siya sa loob at humiga sa higaan niya. Kinabukasan, nagkita kami ni Janjan at tulad ng inaasahan, wala na namang sigla ang mukha niya. Napansin ko rin na mugto ang mga mata niya. Nilapitan ko naman siya at nang tumayo ako sa harap niya, tumingin siya sa akin at doon na naging sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Nene, ang bigat ng nararamdaman ko. Gusto ko makasama si Kuya pero hindi na siya babangon sa kabaong niya. Pasensya ka na Janjan ha. Kung alam ko lang bumuhay ng patay, bubuhayin ko siya para sa'yo. Kahit ako nga nasasaktan sa isiping hindi na natin siya makakasama Wala nang mag-iingat sa atin na kuya. Basta Nene, simula ngayon, hindi na tayo maglalaro ng gabi ha. Sa umaga na lang. Oo, kasi nakakatakot yung kamantaga Basta, paglaki ko, papatayin ko yun Nene. Ipaghihiganti ko si Kuya. Oo, at tutulungan kita dyan, Janjan. Janjan? Ano bang sabi ko sa'yo, ha? Pumasok ka na doon sa loob. Nene, tawag na ako ni nanay. Oo, sige, Janjan. Uuwi na rin ako sa amin. Teka lang, Nene. Lumapit ka nga dito. Bakit po? Nay, huwag mo itutulak si Nene, ha? At sino naman nagsabi sa'yo na itutulak ko siya? Gusto mo bang makita ang Kuya Makmak mo, ha, Nene? Pwede po ba? Papayagan mo siya, Nay. Paborito siya ng kuya mo Ano bang magagawa ko? Pumasok ka na sa loob, Nene. Lapitan mo na ang kuya mo. Maraming salamat po, Tia Agnes. Gusto ko po kasi talagang makita si Kuya Makmak Tara, Nene, sa loob. Magpabuhat ka na lang kay tatay para makita mo si Kuya Makmak. Pagpasok namin sa loob ay napansin ko agad ang pagtataka sa mukha ng tatay ni Janjan. Pero kinausap siya ng anak niya na buhati niya ako. At ginawa naman niya. Kung masungit sa akin ang nanay ni Janjan, mabait naman sa akin ang tatay niya. At nang makita ko si Kuya Makmak sa kabaong, doon ako umiyak ng malakas. Dahil doon ay niyakap ako ni Tio Rohel, ang tatay ni Janjan. Simula ng araw na yon, pinayagan na ako ni Tia Agnes na dumalo lagi kay Kuya Makmak. Pero sabi niya sa pagkakataon lang daw na yon, kasi pagkatapos noon, hindi na daw ako pwedeng pumasok sa bahay nila. Bawal na rin daw ako makipagkaibigan kay Janjan. Nakakalungkot naman yun para sa amin, pero wala kaming magagawa kasi yun ang gusto niya. Kaya nga pagkatapos ng libing ni Kuya Makmak, bumalik naman sa normal ang lahat. Wala nang napupuyat at mas nangingibabaw na sa pandinig namin ang ingay ng karagatan. Bawat isa naman sa amin, nagdoble ingat talaga. Sa gabi lang naman mapanganib ang lugar, pero walang masasaktan kung walang mahuhulog sa dagat. Dahil sa umaga, malaya namang makapaghanap buhay ang mga tao. Anak, Nene, bilisan mo na. Kunin mo na yung balde at papalaot na tayo. O sige po, Nanay. Isasama po ba natin si Janjan? Huwag na, anak. Baka mamaya may mangyaring masama sa kanya. Tapos sisihin pa tayo ng nanay niya. Dito na lang kayo maglaro pagdating mo mamaya. Ay, naku. Sige na nga lang po. Bumaba kami sa tinitirahan namin at pumunta kami sa tabing dagat. Sa lugar banda kung saan nakatayo ang mga bahay namin. Malalim ang tubig doon. At ang lugar na mababaw, yung tipong buhangin ng tabing dagat. May distansya pa. At doon kami nakakapag-arkila ng bangka na gagamitin namin sa laot. Pero pagdating namin doon, may pamilyar na lalaking nag-aabang sa amin sa isang bangka. Oh, Hernan! Naghintay ka ba? Naku, pasensya ka na kung medyo natagalan kami, ha? Ayos lang yun. Aba, hindi nyo kasama si Janjan? Naku, hindi na. Nag-iingat lang kami. Alam mo naman si Agnes. Kung sa bagay, nawala na si Makmak sa kanya. Ay, nako. Hindi ko man lang naabutan yung batang yon. O ikaw, Nene, kamusta ka? Ang laki mo na.
Ayos lang naman po ako. Tio Hernan, ang gwapo mo po pa rin ha. Kahit umitim ka. Saan ka po magaling? Bakit ka po umitim? May pinuntahan lang ako, Nene. Importante. Ikaw nga, lalong pumapayat. Ayos ka lang ba? Oo naman po. Nawala po kasi si Kuya Makmak eh. Kaya wala din po akong ganang kumain. Nasasaktan po kasi ako. Ay, hayaan mo. Nakikita ka naman ng Kuya Makmak mo sa langit. Binabantayan niya kayo ni Janjan. Kaya... Amelia, halika na. Nakakuha na ako ng bangka na papalaot. Ha? Ano nakakuha ng bangka? Wala naman tayong usapang ganun ah. Kami ni Hernan ang may usapan. Abay, siyempre matik na yun na ako yung tagakuha ng bangka nyo. Ano yun? Ipagpapalit mo ako dito sa talunan na ito. Ano ba pinagsasasabi mo, Dulfo? Hindi tayo nag-usap tungkol sa bagay na yan. At anong ipagpapalit? Kahit kailan hindi ka naging parte ng buhay ko para sabihin mo yung mga salitang yan. At saka, Dulpo, huwag mong gagawin yung mga tao dito. Kilala kita. Alam ko yung style mo. Kunwari, nagmamalasakit ka para magkaroon ng utang yung babae sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo yan, pare. Ikit na mo gawin niya kay Amelia dahil papalagan talaga kita. Kapagtarantado to ah. Makapagsalita ka parang asawa mo siya. Papalagan mo ako? Sino ka ba sa inakala mo ha? Oh, sino nga ba ako, Dulpo? Oo nga pala. Anak ka pala na mag-asawang kinain ng kamantaga. Ano, kaya ka pa nandito para balikan yung kahapon at alalahanin yung kusama sila natagpuan? Diyos ko po naman! Hernan! Tama ka. Binaligan ko nga siya at sa pagkakataong ito, alam ko na kung paano gumanti sa kanya. Kaya yung kamantaga na aswang na yun, maganda na dahil kaya ko rin gawin yung ginawa niya sa akin. Sa tingin mo, ano nang kaya ko ngayon, Dulpo, ha? Gusto mo ba subukan? Tara, testingin natin. Ano? Isa ka rin sa pinagandahan ko eh. Bitawan mo nga ako. Humanda ka sa akin mamaya. At saka ikaw, Amelia, wala akong utang na loob. Matapos kitang tulungan, pagdating sa kanya, binabaliwala mo ako. Pagsisisihan mo talaga ito. Matalimang ipinukol niyang salita sa amin. Paatras niyang dinuro ang nanay ko at saka tumalikod ng makadistansya na. Kabado namang humugot ng malalim na hininga ang nanay ko. At si Tio Hernan naman, hindi ko pa alam kung saan siya galing. Basta anak siya ng mag-asawang biktima ng kamantaga. Lumpo ang kanyang ama at sa hindi malaman na dahilan, nahulog ito sa tubig at para mailigtas ay tinalunan ito ng nanay niya. Hinatak ng kamantaga ang mag-asawa na yon papunta sa ilalim ng tubig. At pagtalo ni Tio Hernan noon, huli na. Yun ang dahilan kung bakit nabuhay siya. At matapos ang pagluluksa, umalis siya pagkatapos nilang mag-usap ni Lolo Polding. Nako, mukhang hindi na maganda yung takbo ng utak ng taong yun ha. Mag-iingat ka, Amelia. Alam ko naman yun, Hernan. Kaya nga yung mga tulong niya binabaliwala ko eh. Hindi ko nga lang siya mapatigil sa ganun. Kaya sa paraan na lang ng pambabaliwala. Kahit nga si Lolo tinutulungan niya o kinakampihan niya. Pero nararamdaman ko naman na may plano siyang maningil. Hayaan mo na. Nandito na ako. Wala namang babastos sa'yo simula ngayon. Ay, nako. Hayaan mo na nga yun. Tara, itulak na natin to. At saka, nakachamba ka ng bagong parentahan ah. Sino nagsabi sa'yo na narentahan ko to? Sariling bili ko to, no? Oh, Nene, sakay na. O sige po, Tio. Ano? Saan ka naman kumuha ng pera mo? Alam mo, sa mga pinuntahan ko, yung albularyo na sinasabi sa akin ni Lolo Polding, may kaibigan na mga alo yun. Yung mga alo na yun naging kaibigan ko rin. May nagawa akong pagtulong sa kanya. Kaya kapalit noon, ginto. Ginto? Oo, isang pirasong ginto lang yun. Hindi ko alam kung saan ko papapalitan ng pera yun eh. Kaya ito, yung nagbebenta ng bangka yung nilapitan ko. Sabi ko naman, bibili ako ng bangka. Pero ginto na lang ibinayad ko. Pumayag naman siya. At nagbigay pa nga siya ng pera, sabi niya, sukli raw. Aba hindi ba't mahal ang ginto? Depende sa laki ng ginto. Hindi naman ako lugi sa pinagbilihan ko ng bangka eh. Tsaka isa pa, yung ginto na yun, bigay lang din. Kaya ayos na yun. Ang importante, nakapundar ako ng pangkabuhayan. Magkakasama kaming tatlo na pumalaot noon. Napansin ko si nanay na titig kay Tio Hernan. At si Tio Hernan naman noon, parang hindi na duduwag-duwag. Hindi tulad ng dati na kapag nagpakita ang kamantaga sa ilalim ng tubig,
Natataranta talaga siya. Habang nasa laot kami ay tuloy lang ang pag-uusap nila ni nanay. At nabanggit nga niya na siya ang haharap sa Kamantaga. Hindi kailangan ng mga tao na umalis sa lugar kung wala namang mapupuntahan. Dahil ang Kamantaga ang kailangan nilang patayin. Napapaisip na lang ako noon. Mahirap kasing labanan ng Kamantaga at saka nakakatakot. At isa pa, nasa ilalim ito ng tubig. Mas lugi ang tao dahil tao ang hindi makakahinga. Pagka-uwi naman sa bahay, tuwang-tuwa naman si Janjan nang makita sila ni Tio Hernan. Nag-appear pa nga sila noon. At katulad ko, binigyan niya rin ang bata ng tsokolate. Maraming salamat po, Tio Hernan. Oh, ingat palagi Janjan ha. Huwag palagi nasa tulay kapag gabi na. Opo, mag-iingat po ako. Ayoko kasi matulad kay Kuya Makmak na kinuha ng Kamantaga. Tapos binalik niya na patay na. Amo Janjan. Pagbabayarin natin yung Kamantaga na yon. Papatayin rin natin siya katulad ng pagpatay niya sa kuya mo. Teka Hernan, kaya mo ba talaga? At kung yun ang gusto mo, tutulong ako sa'yo. Hindi pwedeng hindi namin makukuha ang hustisya para sa anak ko. Oo, Ate Agnes. May paraan rin ako kung paano siya gantihan. Paraan? At anong paraan? Gagalitin natin siya. Katulad ng galit na nararamdaman niyo ngayon. At kapag nangyari yun, susugod siya. At oras na lumabas siya sa tubig, doon natin siya labanan. At alam mo kung paano siya galitin? Basta ate, babalikan kita mamayang gabi. Balik muna ako kila Amelia ah. Oo, sige. Pero seryoso ka na ba talaga sa babaeng yan? Anggap mo talaga yung nakaraan niya? Wala namang problema sa akin yung nakaraan niya sige ho, mamaya na lang. Dane, tara na. Janjan, naalis na kami ha. O sige, Nene. Salamat po sa pagkain, Tio Hernan ha. Wala talagang kahit sinong tao ang nakisali sa hindi pagkakasundo ni Tia Agnes at Nanay Amelia. Kasi kahit kami ni Janjan, nanatiling magkaibigan. Si Tio Hernan naman, walang galit kay Tia Agnes, kahit na alam niyang iniinsulto nito si Nanay. Kahit nga si Lolo lumalapit kay Tia Agnes, at wala ring reklamo si Nanay. Tapos si Tio Rohel, pabait sa akin at wala ring reklamo si Tia Agnes. Tanging ang gulo lang, sa pagitan lang talaga nilang dalawa at hindi kasali ang ibang tao roon. Madalas pa naman sa mga nag-aaway na katulad nila, damay pati ang iba. Pero sa kanila sila lang talaga. Tio Hernan, bakit po kinakausap mo si Tia Agnes? Magkaaway sila ni Nanay. Ikaw ba? Bakit mo kinakausap si Janjan magkaaway yung mga nanay niyo? Hindi naman po kami magkaaway ni Janjan Sabi nga po nila, wag daw sumali sa gulo ng mga matatanda. Ganun din naman ako Labas ako sa gulo nilang dalawa. Kaya hindi ako pwede magalit kay Ate Agnes sa ginawa niya sa nanay mo. Tio Hernan, mahal mo po ba si Nanay? Abay, syempre naman. At hindi lang yung nanay mo. Syempre ikaw din, pati si Janjan. Bakit po pati si Janjan? Abay, parang nagugulang ka sa mga kinikilos ng mga tao sa paligid mo, Nene, no? Marami po kasi talaga akong tanong, Tio. Pero nagagalit po si Nanay kapag nagtatanong ako Sabi nga, bata pa raw ako. At hindi daw ako pwedeng magtanong kung bakit sila magkaaway ni Tia Agnes. Tapos si Tia Agnes, galit sa akin minsan. Minsan naman hindi. Dati nga, nagagalit siya kay Nanay pero pinanasan naman niya yung sipon ko. Ano ba talaga, Tio? Di ibig sabihin talaga, kahit galit siya sa nanay mo, pero mahal ka pa rin ng Tia Agnes mo. Nene, talaga magulo pa ang lahat para sa'yo sa ngayon. Pero darating yung araw na maintindihan mo yung sitwasyon. Basta't ang lagi mo tatandaan na si Tia Agnes mo at ang Nanay Amelia mo, mahal nila isa't isa. Po, nag-aaway nga sila Tapos mahal pa nila yung isa't isa? Ano kaya yun? Tulad nga ng sabi ko, maintindihan mo rin ang lahat, Nene, pagdating ng tamang panahon. Ay naku, kung sasabihin niyo po kasi sa akin, maiintindihan ko naman Malaki na kaya ako. Pero syempre para sa kanila, bata pa ako. Pagsapit ng gabi, sa bahay naghapunan si Tio Hernan. Wala kasing tao sa bahay dahil wala ang mga magulang niya at ilang buwan nang walang tao roon. Siguro dahil nakakalungkot mag-isa, kaya sa amin na siya naghapunan. Malapit talaga si Nanay at Tio Hernan sa isa't isa.
Sobrang bait kasi ni Tio Hernan. At laging sinasabi na mahal niya raw kami ng nanay ko. Pero ang nanay ko naman, hindi ko pa narinig sa kanya ang salitang mahal niya si Tio Hernan. Sa panahon yun kasi limitado pa lang ang pangunawa ko. Kaya may bagay akong napapansin na hindi ko masyadong naiintindihan. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Tio Hernan para pumunta sa kapitbahay. Wala namang tutol nun si nanay, lalo na't kasama rin ni Tio Hernan si Lolo papunta roon. Kaya ng mga oras na yon, dalawa na lang kami ni nanay sa bahay. Nanay, may kumakatok po, oh. Pagbubuksan ko po ba? O sige anak, pagbuksan mo na. Nakatapis pa lang ako ng tuwalya eh. Baka ang Tio Hernan mo yan bumalik. O sige po, nanay. Nene, nandiyan ba yung nanay mo? Hala! Nay! Si Tio Dolfo po! Ano? Ano ginagawa na dito? Aba, bagong linis kaya ata, Amelia. Tama. Nene, isara mo na yung pintuan. Bilisan mo! Umalis ka nga dito, Dolfo. Ano bang ginagawa mo dito? Oh, teka, sandali lang, Nene. Huwag mo isara yung pinto. Ano ba naman, Dolfo? Lumabas ka nga at magbibihis ako? Paano kung sabihin kong ayoko magbihis ka? Ganyan ka lang. Nanay, tatawagin ko po si Tio Hernan. Sige, subukan mo at itatapon ko yung nanay mo sa bintana. Tio Dolfo, ano po ba kailangan niyo sa nanay ko? Manahimik ka at lumabas ka! Hindi, ayoko! Hindi ako lalabas! Ikaw ang lumabas dito, Dolfo! Aray ko! Ba't mo ginawa yun? Tio Hernan, tulungan niyo po kami! Tulong po! Lumabas ka sabi dito eh! Labas! Nena, tawagin mo ang Tio Hernan mo! Tatawagin pala ha! Halika dito! Ano ba, Dolfo? Nanay! Tulong, Tio Hernan! Tulungan niyo po kami! Nandito po si Tio Dolfo! Ano ba, Dolfo? Sinabi ng bitawan mo ako eh! Nasa harapan ka ng bata! Ano kung nasa harapan ka niya? Di manood siya! Sinabi ng tama na eh! Aray ko! Ba't mo ko sinipa sa ano? Nene, tara na! Bilisan mo! Ay! Bumalik kayo dito! Nang lumabas kami ni nanay ay humabol siya. Lumabas din si Tio Hernan sa bahay nila Tia Agnes. At sinita nito si Tio Dolfo. Ako naman, iyak ng iyak. Lalo na nang malapitan niya si nanay at hinawakan pa sa buhok. Sa tingin mo ba, kaya mo ako ha? Nakalimutan mo yata kung gano'ng karami yung utang mo sa akin. Wala akong utang sa'yo. Wala akong kahit ni isang pabor na hiningi sa'yo, kaya bitawan mo ako. Hoy, Dolfo! Bitawan mo si Amelia! Nene, dito ka! Tio Dolfo! Huwag! Huwag niyo pa sasaktan yung nanay ko! Dolfo! Anong katarantaduhan na naman ito? Bitawan mo nga anak ko! Pakawalan mo ko, Dolfo! Hayop ka talaga! Sakit na siko mo, walang yaka! Akala mo ba talaga hindi kita papalagan, ha? Pumalag si nanay noon kaya nakawala siya ulit. Tumakbo si nanay papunta sa akin. At si Tio Hernan noon ay tumatakbo na papunta sa amin. Naging maingat lang siya dahil baka bumigay ang tulay. Nang mabitawan ni Tio Dolfo si nanay, nakalayo si nanay sa kanya. Nang tumakbo ulit siya para hawakan si nanay, inangat ko ang nakatuklap na kawayan sa tulay at natisod siya roon. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Nung mga oras na yun ay nakalambitin pa siya. Amelia! Nene! Halika kayo dito! Tulong! Tulungan niyo ako! May kamantaga sa ibaba! Tulungan niyo ako! Sige na, Amelia, Nene! Pumunta na kayo kay Tatay Pulting! Sige na! Hernan! Pare, tulong! Ayoko pa mamatay! Nandiyan na siya sa baba! Maawa ka naman! Nene, bilisan mo! Halika na dito! Lumapit kami sa kung saan naroon sila Lolo Pulding. May mga taong nagsilabasan naman noon at kumuha ng mga sandata para batuhin ang kamantaga. Pinapasok kami noon sa bahay ni Tia Agnes at binigyan pa niya si nanay ng damit na maisusuot. Huwag ka nang lumabas! O itong tubig, Amelia! Hayop siya! Hayop siya! Papatayin ko talaga siya! Hernan! Maawa ka! Tulungan mo ako, baka mahulog ako! Hindi ako ligtas sa baba, oh!
Huwag ka na makinig, Hernan. Duda ako sa gagawin niya oras na inabot mo yung kamay mo sa kanya. Mamaya ikaw pa mapahamak dyan. Huwag ka maglala, Tatay Polding. Wala akong balak magbigay ng malasakit sa taong binabastos yung babaeng pinapahalagan ko. At sa akin ka talaga magmamakaawa, Dulpo. Matapos mong bastusin si Amelia, talaga bang may utak ka? Oo, alam ko. Naiintindihan ko ang ibig mo sabihin. Pero nagmamakaawa ko, Hernan. Para na to sa buhay ko. Gusto ko pa mabuhay, Hernan. Huwag mo ko hayaan mahulog dito. At saka para ako, magbabago na ako. At kapag binabayaan mo ako dito, masisira na yung tsansa ko na magbago. Ba, talagang kasalanan ko ba kung hindi mo makuha yung tsansa na yun? Dulpo, simula na mawala yung magulang ko, nasanay na yung puso ko sa pagiging manhid. Yung konsensya na sinasabi mo, hindi ko na nararamdaman yan. Ano ba yan? Masakit ba yan katulad ng pagkawala ng magulang ko? Hindi mo alam yung pakiramdam kasi hindi mo yun naranasan. Ama mo nga, pinabayaan mo, buhay pa eh. Nilustay mo pa yung abuloy niya. Kaya patunay lang yun na wala kang puso, Dulpo. Sa tingin mo, bibigyan kita ng tsansa? Hindi, no? Hernan, huwag! Huwag mo apakin yung kamay ko! Hernan, teka lang. Huwag mong gawin yan. Tao pa rin siya. Tama, tao pa rin ako, Hernan. Pakiusap, huwag mong gawin ito! O sige, ganito na lang. May tanong ako, Dulpo. Nung may paligsahan tayong sinalihan noon na patagalan sa ilalim ng tubig, natalo mo ako noon eh. Tapos ikaw yung nanalo. Oh, ano yun? Pati yun, may hinanakit ka rin. Lumipas na yun ah. At kung nagagalit ka doon, pasensya na. Ano magagawa ko kung kaya ko mas matagal sa tubig, hindi ba? Wala akong hinanakit tungkol sa pagkatalo ko noon. Gusto ko lang maalala kung ilang minuto ka nga ulit sa ilalim ng tubig noon. Ewan ko, hindi ko maalala. Mga 15 minutos yata. Hernan, tulungan mo na lang kaya ako. Mababali na ito nga ako. Mahulog na ako. Asos, matagal pa yan. Kalma ka lang. Kahit 15 minutos ka nasa ilalim ng tubig, buhay ka pa, di ba? Tibay mo nga eh. Di ibig sabihin nun, kaya mo magtagal sa ilalim ng tubig. Kung makaharap mo man yung halimaw, kaya mo lumaban sa kanya kahit hanggang 15 minutos. Teka, anong plano mo? Hindi ako marunong lumaban. Anong gagawin mo? Wag puro mga walang laban yung kaya-kayahin mo. Yakamantaga, harapin mo! Wag, Hernan! Wag, maawa ka! Wag! Hinulog nga niya si Tio Hernan base sa naririnig ko. Napapakislat ako sa gulat dahil sa sigaw niya. Narinig ko pa ang pagbagsak niya sa tubig at pagsigaw niya sa ilalim nito. Takot na takot itong nagmamakaawa sa kamantaga na huwag siyang kakainin. Ah! Wag! Wag, wag! Wag mo ako kainin! Kapag ginawa mo to, wala na magbibigay ng pagkain sa'yo, aswang ka! Hindi ka ba nasasarapan sa binigay ko nung nakaraan? Yung bata, masarap yun, di ba? May dalawa pa sa ibabaw, kaya wag mo ako kainin! Maawa ka! Anong sinabi niya? Binigay na bata! Ibig sabihin, siya ang nagbigay kay Makmak sa kamantaga. Tinulak niya siguro yung bata. Lahat ay nawindang sa narinig na yon. Pati ang nasa labas ay mga nagbubulong-bulungan sa nalaman. Dahil rin doon, pinagmumura ito ng mga tao. At ang nakakapagtaka pa, dahil ilang segundo na ang nakalipas, naririnig pa rin namin ang boses ni Tio Dulfo. Dahil doon ay lumabas kami at pinanood siya sa ilalim. Dulpo, sinasabi mo ikaw yung nagbigay sa kanya kay Makmak? Mahapaging langit! Wala ka talaga puso, Dulpo! Bakit mo ginawa yun sa bata? Kasi kapalit to na isda! Isda na may bebenta at magagawa akong pera! Kailangan ko alagaan ng nilalang na ito para palagi akong busog at wala akong pakialam sa mga buhay niyo! Hayop ka talaga, Dulfo! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Nay! Huwag ka tumalon, Nay! Agnes, huwag mong gagawin yan! Mag-isip ka ng maigi! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Papatayin ka! Hayop na yan! Pero hindi sa ganyang paraan, Agnes! Nasa tubig siya at kamantaga rin ang kakain sa kanya! At sa tingin mo, kinakain siya? Pakinggan mo nga, Amelia! Tumatawa pa rin ang hayop na yan! Hindi siya kinakain ng halimaw na yon! Yun ang nakita naming lahat. Hindi nga kinakain ng kamantaga si Tio Dulfo. Kasama lang niya itong lumalangoy sa tubig. Tumatawa siya habang ang kamantaga ay pinapanood lang siya. Isa yun sa pinaka-nakakakilabot na pangyayari na nasaksihan ko. Yung tipong hindi lang halimaw ang kalaban namin, kundi tao rin.
Tapos pinipigilan pa namin nun si Tia Agnes na wag tumalon. Natauhan lang siya nang sigawan siya ng asawa niya. Oh, kaibigan Kamantaga, pumili ka kung saan dyan ang gusto mo. Kukunin ko yan para sa'yo. Pumili ka na! Nasisiraan na siya ng ulo. Hoy, Dulfo! Papatay ko kayong dalawa na Kamantaga mo! Nanay! Tinuturo niya po ako! Pumasok ka na sa loob, Nene! Pati ikaw dyan! Kayong dalawa pumasok na kayo sa loob ng bahay! Si Nene pala ang gusto mo. O sige, pero hindi natin niya makukuha sa ngayon. Ilayo mo muna ako dito. At ikaw, Amelia, babalikan kita, tatandaan mo yan. Hiniga siya ng Kamantaga palayo sa lugar namin. Si Tia Agnes noon, pumalahaw na ng iyak. Kahit si Nanay naiyak sa galit. At ang nakakagulat pa noon, niyakap ni Nanay si Tia Agnes. Nako, kaya pala kahit anong pag-iingat ang gawin natin, may nabibiktima pa rin. Dahil meron pala siyang amo na kasama natin. Kung alam lang sana natin, di sana napagtuunan natin na pansin yung Dulfo na yon. Puwisit na yan. Ang buong akala ko, tarantado lang talaga siya. Pero hindi ko alam, halang pala talaga ang kaluluwa niya. Hindi pwede yung ganito. Hindi malabo na siya din yung gumawa nito sa magulang ko. Kaya ito na yung tamang panahon para lumaban tayo. Tama! Ito na ang panahon para lumaban! Huli na ang anak ko na nabiktima niya! At huwag na natin hintayin na may isunod pa siya! Sasama ako sa laban na yan! Tinuro niya yung anak ko at hindi ako papayag na makuha niya si Nene sa akin! Nawala ako na ilang buwan. Pinuntahan ko yung mataas na albularyo nila, Lolo Pulding. Humingi ako ng tulong para sa plano kong pagbuksa sa Kamantaga na yon. Pero ayon sa albularyo na yon, walang magagawa ang mga pangontra sa dagat. Kahit magbuhos tayo ng langis, likido o pulbo, o kahit anong uri ng pangontra. Pagdating sa tubig, nasasayang lang ang lahat. Kapag hinarap naman natin siya ng pisikal sa tubig, tayo yung masasaktan. Hindi natin kaya tapatan yung bilis niya. Kaya ang gagawin natin, galitin natin siya para kusa siyang umakyat dito. At kapag nandito na siya, doon natin siya pagtulungan. Maraming sumang-ayon kay Tio Hernan. Kahit sila Tia Agnes at Nanay ay nagkaisa sa plano na yon. Para bang naisantabi ang lahat ng sama ng loob sa pagitan ng bawat isa. Dahil sa nangyari. Kinabukasan naman, abala ang mga tao sa paggawa ng kanya-kanya nilang mga sandata. Hindi talab ang asin sa aswang na yon, pero talab ang bawang lalo na ang dagta nito. Ang iba naman, nangunguha ng mga malalaking talaba. At ang bahayan nito ay inukit nila at ginagawang patalim. Kung ano-ano lang ang disenyo ng mga yon, basta siguradong masasaktan ang aswang. Tumulong kami sa pagkuha nun at dinala namin sa mga gumagawa ng sandata ang mga ito. Pero kinagabihan, walang Kamantaga na nagpakita. Hindi na rin nakabalik si Tio Dulfo. Nene, dyan. Malapit na magdilim mo. Pasok na kayo. Opo, Tio Hernan. Halika na dyan, uwi na tayo. Alam mo, Hernan, sa tingin ko hindi talaga siya pinatay ng Kamantaga na yon. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabalik eh. At malinaw naman sa ating lahat na dinala siya sa laot. Hindi natin alam eh. Kasi posibleng kinain siya at posible ring tinago. Basta Ate Agnes, mag-alerto tayo dahil baka biglang sumulpot yon. Yung mga bata, kailangan natin ingatan. Kung buhay pa siya, dapat lang matakot siya dahil hindi biro ang atraso niya sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Lumipas lang ang 3 araw at tahimik sa lugar namin. Hindi kumukulo ang langis ni Lolo. Ibig sabihin, hindi dumadalaw ang Kamantaga na yon sa lugar namin. Tila nakaranas ng konting kapayapaan ng lugar. Isang araw naman, naisipan naming maghanap ng mauulam sa mga puno ng bakawan. Iba't ibang klaseng mauulam kasi ang makikita namin roon. Minsan pa kami mga alimango doon, lalo na't ang pinuntahan namin ay medyo maputik. Hala, parang may nararamdaman ng alimango sa stick ko ah. Nene, alimango yata ito eh. Talaga? Kung ganun, kunin natin dyan. Oo, sandali, ano yan? Baka mamaya makagat kayo niyan. Mga maliliit pa naman ang mga daliri nyo. Paano na lang kung malaking alimango pala yan? O siya, sige. Ako na ang kukuha para sa kanila. O sige po, Tio Hernan. Dito po.
Nandito po siya banda sa may butas, sa ugat ng bakawan. Parang ang laki nga po eh. Umatras kami ni Janjan noon at habang patras ako ng patras, nakaamoy ako ng mabaho. Tila ba nabubulok na laman. Singhot ako ng singhot at talagang lalong bumabaho ang naaamoy ko. Hanggang pati si nanay ay napansin na rin yun. Ano ba yun? Bakit parang mabaho? Naaamoy mo rin po pala, Nay? Oo nga no, parang biglang bumaho. Saan sa ulo nito ah? Saan ba yun? Hala, ayan oh. Ano yan? Hala, Nene, nawaso yata yun ng tao ah. Ha? Nanay! Nanay, may kamay po dito! Naku, Diyos ko, Nanay, halika dito! Kanino ba kasing braso yan? Diyan, gumilid muna kayo. Titignan ko lang to. Diyos ko naman, Hernan, huwag mo nang hawakan yan. Nakakadiri, parang hindi nakakayanin ng sikmura ko to eh. Braso? Braso ng lalaki? Kanina to? Hindi kaya kay Dulpo to? Ano? Akala ko ba hindi siya kinain? Hindi na siya nakabalik eh. Kaya posible talaga yun. Pero base sa laki ng braso niya, parang kay Dulfo nga talaga to. At saka lumobo na yan oh. Tingnan mo, parang malapit na siyang mabulok. Nanay, umalis na po tayo dito. Hindi ko na po kaya. Ang baho po talaga eh. Tapos, Nay, yung ibang amoy na nasa akin na. Gusto ko na pong maligo. O siya, sige na. Umalis na tayo dito. Ang baho talaga, parang sumasakit na yung tiyan ko eh. Umalis kami sa lugar na yon na konti lang ang nakuha. Takbuhan kami ni Janjan papunta sa tubig alat at lumublob kami sa tubig. Maingat lang kami sa lugar na yon dahil baka may biglang humatak sa amin kahit umaga naman. Si Tio Hernanon, tinawag ang mga kasama namin sa tulay at sinabi ang tungkol sa putol na braso. Kaya sinuri rin ito ng mga tao at tulad ng hinala namin. Hinala rin nilang si Tio Dulfo yon. Wala man lang naawa sa tao dahil masama ang ugali at siguro dahil na din sa ginawa niya kay Makmak. Ibig sabihin ay kinain rin pala siya. Kung sa bagay ang halimaw ay halimaw talaga. Wala siyang pakialam sa tulong mo sa oras na gutom na niya ang nangingibabaw. Ay, nako. Kapag masama ka talagang tao, mamamatay ka talaga sa hindi magandang paraan. Isang buwan ang makalipas noon na walang paramdam ang Kamantaga. Tumatak na talaga sa isip naming lahat na patay na si Dulfo. Para bang sa loob ng isang buwan noon, naging mapayapa ang buhay namin dahil wala nang pagkulo ng langis na nangyayari. Si Lolo noon tuloy pa rin sa serbisyo niya at gumagawa pa rin siya ng gamot para sa mga nagkakasakit. Minsan tumutulong kami ni Janjan sa mga gawain niya. Hanggang sa may babaeng lumapit sa kanya at sinabing gusto nitong ipasara daw ang third eye ng anak dahil natatakot. Maraming taong tinubuan ng kuryosidad kung paano tanggalin ni Lolo ang third eye nito. At ang aktibidad na gagawin niya, gagawin sa tabi ng dagat. Nanay, ano pong gagawin ni Lolo? Nakita mo ba yung ginagawa nila? Opo, ang dami nga pong pagkain eh. Oo, kasi yan yung alay. Tapos di ba nakita mong parang may mga kasama pa siya na dalawa? Kasi anak, ang gagawin nila, sisindihan ni Lolo Pulding yung kamangyan. Tapos sasayaw sila mamaya. Sasapian ng hindi nakikita ang lolo mo para gamutin yung batang may third eye. Ibig sabihin po ba, para magamot ni Lolo yung batang may third eye, kailangan sapian muna siya ng nilalang na hindi nakikita? Oo anak, ganun na nga. Akala ko po ang ginagawa ni Lolo manggamot lang at saka po lumaban sa aswang. Siyempre hindi lang yun anak. At saka matanda na ang lolo mo para labanan ng aswang. Ang gawain ng albularyo, ganyan. At hindi yung makipaglaban sa aswang. Ang pagpupursige ng Lolo Pulding mo sa pagtugis ng Kamantaga, sariling desisyon niya yon. Hindi niya yun obligasyon. Kaso yung iba, inaasahan talaga nila na makapangyarihan ng Lolo Pulding mo eh. Eh wala namang magic si Lolo Pulding. Tao lang din naman siya at normal katulad natin. Ah, ganun po pala, Nanay. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, handa na ang lahat. Pati ang bata na gagamutin ni Lolo. Suot na niya ang kasuotan niyang pula. At maging ang dalawa niyang kasama na galing pa sa ibang lugar.
Marami na ring tao sa paligid at para umpisahan ang aktibidad niya, nakaupo ang bata kasama ang pamilya nito sa 7 nakahilerang upuan. Nagsindi na rin si Lolo ng kamangyan at sa kalagitnaan ng gawain niya ay nagpaalam si Nanay na uuwi muna. Hernan, ayos lang ba iwan ko muna yung mga bata sa'yo? Uuwi lang ako, parang naiihi kasi ako eh. Ayaw mong samahan kita? Naku, hindi, wag na. At saka, sisilipin ko lang si Agnes kasi pansin ko kanina pa yun umalis eh. Si Ate Agnes, sisilipin mo? Oo, kasi nga kanina pa siya umalis, di ba? Hindi pa rin bumabalik ko. Iniwan nga niya yung anak niya dito eh. Bakit kasi hindi na lang kayo magbati? Kita naman na nag-aalala kayo sa isa't isa pero palihim yung ginagawa. Ay nako, basta. Diyan na lang muna sila sa'yo, ha? Oh, Nene, dyan. Huwag kayong umalis sa tabi ni Tio Hernan, ha? Babalik ako agad. Titingnan ko lang din yung nanay mo, dyan. O sige po, Tia Amelia. Umalis si nanay noon tapos ako naman ay napatingin saglit sa lugar namin na punong-puno ng mga bahay at binubuo lang ng mga tulay. Pagtingin ko roon, inaninag ko lang ang lugar. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim ay biglang nakakita ako ng bulto ng tao na naglalakad doon sa tulay. Nagtataka ako kasi ang suot niya ay parang hindi pang karaniwan dahil ang suot niya noon ay parang saya. Jan, nakita mo yun? Ha? Ang alin? Ayun o, sa tulay. Yung nasa pagitan ng magkatapat na bahay dito banda. Parang may naglalakad o. Oh, ayun o, huminto siya. Tapos naglalakad na naman. Nakita mo? Hala, oo nga no. Sino kaya yan? Bakit ganyan yung damit niya? Parang kapa at sayang itim na parang pari. Tio Hernan, tignan mo yan oh. Oh, ano ba meron? Teka, hindi ko makita. Nasaan ba? Tio, aninagin mo kasi ng maigi. May tao sa tulay eh. Naglalakad, pero huminto na siya. At ayun oh, naglakad ulit siya. Bay, oo nga no. Sino kaya yan? Nene, dyan. Dito lang kayo Susundan ko lang yung nanay mo, Nene. O sige po, Tio Hernan. Huwag kayong alis dito Dumikit lang kayo sa kanila. Huwag kayong dumistansya, naintindihan niyo ba? Opo, sige po, Tio. Nang umalis siya noon ay nagkatinginan lang kami ni Jan. Pero tinubuan pa rin ako ng kaba sa katawan. Napaka-misteryoso kasi para sa akin ang bulto ng taong nakita ko sa tulay. Huminga lang ako ng malalim at muling pinanood sila Lolo sa kanilang ginagawa. Hinahawakan na niya ang noo ng bata at dinadasalan ito. Siguro yun na ang pagtanggal niya sa third eye nito. Pero nang alisin niya ang kamay, sumigaw ng malakas ang bata. Tila may nakikita ito sa paligid na labis niyang ikinatakot. Si Lolo naman, patuloy lang sa ginagawa. Sumasayaw na nagsasalita at sinasabayan pa ng malalakas na tugtugin. At kung ano-ano pang gamit pang musika para makipag-ugnayan sa kalikasan. Makalipas ng ilang minuto, nakadalawang ulit na si Lolo sa ginagawa niya. Dahil 7 ulit yon, napansin namin na walang nakabalik kila Nanay at Tio Hernan. Pati nanay ni Jan hindi rin nakabalik. Nene, sa tingin mo, bakit kaya wala pa sila? Hindi ko rin alam eh. Gusto mo ba puntahan natin? Hindi, baka pagalitan tayo eh. Dito na lang muna tayo. Pero kapag hindi pa sila nakabalik sa 3 ulit ni Lolo, puntahan na natin sila. Baka kailangan na nila ng tulong tapos hindi makakarinig ang mga tao dito kasi maingay yung mga pinapatugtog nila eh. Tulad nga ng napag-usapan namin, hinintay namin sila hanggang sa natapos pa ang 3 ulit at ginagawa na ang pang-4. At dahil doon, umalis na kami ni Jan. Hawak kamay kaming dalawa. At nung una ay humakbang lang kami na may konting distansya sa mga taong nanonood. Pinakinggan namin ang mga tao sa tulay, pero wala akong narinig. Tutuloy pa ba tayo? Parang natatakot ako dyan eh. Ako rin eh, natatakot ako. Pero punta pa tayo doon. Baka may marinig na tayo. Kaya lang, madilim dun eh. Pero kailangan natin malaman kung nasa sila nanay. Tsaka yung nanay mo rin.
O sige na nga, punta na tayo dun. Naglakad kami ulit hanggang sa napalayo na kami sa mga tao. Nakakakilabot ang lamig nun dahil sa lamig ng hangin na hatid ng dagat. At sa lugar na yon, naririnig ko ang boses ni Tio Hernan na tinatawag ang pangalan ni Nanay. Dahil doon ay lumapit kami sa kanya. Tio Hernan! Oh, anong ginagawa niyong dalawa dito? Hindi ba sabi ko doon lang kayo? Ba't kayo pumunta? Eh, Tio, ang tagal niyo kasi eh. Pero hindi pa rin kayo bumabalik. Dapat hindi na lang kayo malis nila nanay eh. Lalo na si nanay, ang tagal-tagal niya. At saka bakit hindi niyo po kasama si Nanay, Tio? Hindi niyo po ba sila nakita? Eh, ang totoo niyan, hinahanap ko pa rin yung nanay niyo eh. Wala sila dun sa mga bahay niyo. Ano po? Sabi niya po, iilang siya eh. Pero wala siya dun sa banyo ng panlahatan eh. Bukas yun ang pinuntahan ko. Ayun! May narinig ako! Pinakinggan namin ang sumisigaw na yon at habang tumatagal na pinapakinggan namin yon, nakikilala ko ang boses. Si Tio Hernan noon ay agad na napahawak sa hawakan ng itak niya at sinenyasan kami kung saan lang dapat kami. May dala namang flashlight si Janjan at noon niya lang din yun nabuksan. At nang tumama ang ilaw sa buhangin, may nakita siyang patpat ng bakawan. Pinulot niya yon at sumunod lang kami kay Tio Hernan. Hayop ka talaga, Dulfo! Agnes, bilisan mo! Ito na siya! Hindi niyo ako kayang dalawa. At ikaw, Amelia, papatayin kita dahil niloko mo ako. Amelia! Bitahon mo siya, Dulfo! Wala ka nang sasaktan pa kahit sino sa pamilya ko! Papatayin talaga kita! Teka, tama ba yung naririnig ko? Narinig ko yung boses ni nanay, Tio! Tumakbo na kami papunta sa kanila. At pagdating namin roon, nakakalat ang flashlight. Pero makikita namin ang away sa buhangin. Naaninag ko ang saksakan na nangyayari. Parang may nakahiga sa buhangin. May nasa ibabaw nito at may taong nasaksak sa likuran ng nasa ibabaw ng isa. Hayop ka talaga, Dulfo! Papatayin kita, hayop ka! Magbabayad kasi ginawa mo sa anak ko! Tama na! Tama na, Agnes! Masakit na! Huwag mo ako patayin! Amelia! Agnes! Walang iyang to! Buhay ka pa, hayop ka! Hernan! Hernan, kunin mo si Amelia! Nawala siya ng malay! At ikaw, Dulfo, mamamatay ka! Diyos ko! Anong ginawa mo? Amelia! Anong nangyari? Saan galing to lalaking to? Amelia! Nasaan yung damit niya? Ano to? Dugo? Amelia! Amelia, gumising ka! Buhatin mo na siya, Hernan! Tingnan mo ang nasa tagiliran niya! May saksak yata siya! Kunting ang ginamit ni Dulfo! Ano? Sinaksak? May saksak po si Nanay! Nanay! Alam, Nene! Baka mapaano yung nanay mo! Ano gagawin natin? Ate Agnes, yung mga bata muna. Bubuhatin ko lang siya. Saan ba yung damit niya? Wala siya pang itaas eh. Amelia, bubuhatin kita ha. Sandali lang. Ito na yung damit mo. Mga bata, halina kayo! Delikado na dito! Pero Nay, ano po ba nangyayari? Hernan naman kasi! Bakit ba dinala mo dito ang mga bata? Hindi ko naman sila dinala dito eh. Sadya sumunod lang yung mga yan. Ang tagal nyo kasi bumalik. Nanay? Nay! Tio Hernan, ayos lang po ba si Nanay? Halika na, Nene. Ayos lang ang nanay mo. Tara na, tumawa ka sa kamay ko. Delikado na dito. Diyan, tara na. Dali-dali kaming umalis sa lugar na yon. Dinala si Nanay sa bahay namin at si Tia Agnes ang nag-asikaso sa kanya. Nakiiyakan kami noon dahil ang dami niyang dugo sa tiyan. Ang laki ng sugat niya roon. Kahit si Tia Agnes na ginagamot siya ay umiiyak habang ginagawa yon. Ate Agnes, may mainit bang tubig sa thermos na pwede magamit? Oo, Hernan. At pakibasa na lang ng maliit na towel. Lilinisin ko ang sugat niya dahil ang daming dugo lumalabas. Amelia, tandaan mo to. Pag ikaw namatay, papatayin kita lalo. Tutugisin kita hanggang sa kabilang buhay, kaya gumising ka na dyan. Amelia, narinig mo ba kami? Lumaban ka. Sugat lang yan, kaya mo yan. Nay! Tia Agnes! Ang dami pong dugo ni Nanay! Lalaban ng nanay mo, Nene! Hindi ba malakas siya kaya gigising siya mamaya? Amelia, naririnig mo ang anak mo, di ba? Mabuti na lang talaga noon. Nagising siya. At doon kami mas lalong umiyak.
Kahit si Tia Agnes, lalong lumakas ang iyak niya habang ginagamot ang sugat ng nanay ko. Dumaing siya sa sakit at tumalalay din agad si Tio Hernan. Ako naman, hinila ni Janjan para mabigyan namin ng espasyo si Tio Hernan na makatulong kay Tia Agnes. Ate? Oo, nandito ako. Kaya lumaban ka kung ayaw mong masampal. Hernan? Si Dulfo. Napatay na siya ni Ate Agnes, kaya hayaan mo na siya. Basta't ang importante ikaw, nakikita ka ng anak mo. Kaya lumaban ka para kay Nene. Anak Nene. Nanay, nandito lang po ako. Oo, dyan ka lang. At dyan, ipaghiganti na natin ang kuya mo. Wala na ang isang hayop na pumatay kay Makmak. Iisa na lang. Opo, kaya magpalakas ka po, Tia. Papatayin pa natin yung aswang na yun. Aray, ang sakit. Sobrang sakit. Kaya mo yan, Amelia. Tiisin mo lang, malapit na to. Bakit ba kasi ayaw tumigil ng dugo na to eh? Akin na, ako nang gagawa. Nanginginig na yung mga kamay mo. Ate, teka, huwag kang umalis. Oo, nandito lang ako. Basta't lumaban ka. Huwag mong iwanan si Nene, kailangan ka niya. Yun ang kauna-unahang beses na tinatawag ni Nanay si Tia Agnes na ate. Nagtataka ako pero bakas din sa mukha ni Janjan ang pagkalito. Pero sa kabila ng katakatakang tratuhan ng mga nanay namin, kalaunan ay nagamot rin siya pero nawalan ulit ng malay. Ate Agnes, hindi niya kinaya yung sakit kaya naimatay ulit siya. Hayop talaga yung Dulfo na yon. Akala ko patay na eh. Talagang binalikan niya si Amelia eh. Aba ate, mugto yung mga mata mo ah. Natakot ka mawalan ng kapatid? Nakakasar ka ba talaga ha, Hernan? Hindi ate, pero ayos na siya. Huwag ka mag-alala. Nay, magkapatid po kayo? Dahil sa tanong ni Janjan ay gumuhit ang kaba sa dibdib ko. Si Tia Agnes naman, napatingin sa amin. At ako naman ay palipat-lipat ang tingin sa kanila. Dahil inunahan na ni Janjan ang tanong, walang magawa si Tia Agnes kundi ang sumagot ng oo. Oo, kapatid ko si Amelia. Pinakababata kong kapatid. Oh, magkapatid pala kayo eh. Bakit kayo nag-aaway? Dapat nagmamahalan kayo. Oo, nagmamahalan naman sila. Kita nyo, ginamot niya yung nanay ni Nene. Pero lagi po sila nag-aaway eh. Minsan nga po naghabulan sila ng itak. Minsan kutsilyo. Kung hindi sila aawatin, talaga magpapatayan talaga sila. Hindi totoo yan. Dahil kahit hayaan nyo sila, hindi nila papatayin isa't isa, no? Mahal nila yung isa't isa. Akala nyo lang hindi. Oh, ano yun? Oo, Hernan. Baka nagkakagulo na sila sa labas. Sabay-sabay silang tumayo at matindi na talaga ang ingay sa labas. Yung iba sumisigaw na umaatake raw ang kamantaga. Ako naman, tumayo at tiningnan ng langis. At oo nga, kulong-kulong nga ito. Anong gagawin natin? Inaatake niya ang mga tao. Ate Agnes, bantay mo yung mga bata. Galit na siya. Siguro dahil pinatay natin si Dulfo. Pero mag-iingat ka, Hernan. Sandali. Yung ginawa ni Tatay Pulding na pangontra. Yung likido sa maliit na bote. Ako nang bahala maghanap ate. Basta huwag mong pabayaan yung mga bata, pati si Amelia. Dinig na dinig ko ang angil sa labas. Lumapit kami kay Tia Agnes at kinandong niya kami pareho ni Janjan. Pareho kaming takot noon at sigawan naman ng mga tao ang nangingibabaw. Nagmadali naman si Tio Hernan na lumabas ng bahay nang makuha na niya ang kailangan niya. At ang sigawan noon ng mga tao, bumalik raw sa tubig ang kamantaga. Diyos ko po, Hernan! Bumalik daw siya sa tubig! Oo, tinigilan niyo yung mga tao sa dalampasigan. Pero kumilos na iba. Mga kasama, kayo dyan, magabang na kayo. Aakyat na yan dito. Ate Agnes, kung nagalit siya dahil sa pagpatay mo kay Dulfo, malamang hahanapin niya yung tao kung kanino niya naamoy yung amoy ni Dulfo. At kapag ikaw yung hinahanap niya, Ate Agnes, malinaw na ang pagkamatay ni Dulfo yung dahilan ng galit niya. Naku, kung ganun, hindi pala ako pwedeng makasama ng mga bata. Oo, maamoy niya rin si Dulfo kay Amelia, kaya maganda ka na lang dyan.
kami mula sa kandungan niya nang akma siyang tatayo. Nagmadali siya noon sa paghahanda habang ang mga tao sa labas. Naririnig ko na ang takbuhan nila sa tulay at sigawan rin dahil sa aakyat na raw ang kamantaga. Dinig na dinig ko rin noon ang tunog ng tubig kaya napatingin ako sa sahig. Hanggang sa biglang yumugyog ang bahay. Napahawak ako kay nanay at si Janja naman ay napatikit sa akin. Nay, nandito siya! Tera, umakyat na siya! Ganyan pala ang buong itsura mo, ha? Oh! At sino pumatay sa anak ko? Ano? Anak mo si Tulbo? Dito ko naamoy! Dito sa bahay na ito! Tia Agnes! Tia, may lumulusot po sa sahig! O sige, ilusot mo ang dila mo, tatagayin kita! Hayop ka! Ako ang pumatay sa anak mo dahil pinatay mo rin ang anak ko! Ngayon magkita tayo sa labas! Nay! Nay, huwag ka pong lumabas! Teka lang dyan, huwag kang sumunod! Nang lumabas si Tia Agnes ay tumakbo din siya palabas ng kwarto. Lumabas din ako para pigilan siya at bukas ang pintuan noon. Kitang-kita namin ang halimaw na kasing laki lang din ng tao. Mahaba ang dila niya at may mga ngipin na rin doon. Mahaba rin ang buntot niya na parang ahas sa dulas. At ang mga braso niya may mga palikpik. Kapag lumalapit siya kila Tio Hernan, gumagapang siya. Kaya ako nakikita dahil sinindihan na ang mga sulon na niligay sa bawat tulay. Hayop ka! Pinatay mo yung anak ko! Ganun din ang ginawa mo sa akin! Mabuti na lang pala anak mo ang hayop na yun! Ngayon, anong pakiramdam na pinatay ko ang anak mo? Ganyan na ganyan ang nararamdaman ko nung pinatay mo ang anak ko! Ano, masaya ba? Masarap ba sa pakiramdam, ha? Ate, ako lang harap dyan, baka masaktan ka! Hoy, kamantaga! Matagal na kita iniintay na makaharap dahil gusto kitang pagbayarin sa pagpatay mo sa magulang ko! Sa wakas nakita na rin kita at talagang kasuklam-suklam ang itsura mo! Wala akong pakialam sa mga nararamdaman nyo! Ang gusto ko lang, patayin ang pumatay sa anak ko! Diyan, umalis na tayo dito! Sobrang bilis ng galaw ng kamantaga noon. Palipat-lipat siya sa mga tulay at lahat ng tao roon nakahanda na. Mga kasama, ulihin niyo siya at huwag kayong mapahulog sa tubig! Halika dito! Ako harapin mo! Isa ako sa tumulong para mapatay ang anak mo! Dito ka! Ako ang harapin mo! Ginilitan ko lang naman ang kutsilyo sa legang anak mo! At kahit nagmakaawa siya sa akin, hindi ko siya tinantanan hanggat hindi ko siya napamatay! Tinamihan ko ng saksak ang likuran niya! At tinagtad ko yun! Kinawawa ko siya! Dahil sa sinabi ni Tia Agnes ay mas lalo siyang inatake ng aswang at hinaharangan yon ni Tio Hernan. Naabot niya ng kalmot si Tia Agnes sa braso at naghihiyaw siya sa sakit. Si Tio Hernan naman, sinaksak siya ng itak sa tiyan at umangil ito ng malakas. Pero biglang may dalawang mataba na sabay na sumugod at inatake rin ng aswang kahit sumikip sila sa tulay nang biglang bumigay ang kinaroroonan nilang tulay. Walang niya! Bakit naman kayo sumugod ng sabay? Pasensya na, Agnes! Kumapit ka na maigi! Ate Agnes, umakyat ka na bago pa makula sa akin! Baka bigla ka niyang talunan dyan! Putol na ang tulay sa gitna at saktong pagkaakyat ni Tia Agnes sa putol na tulay. Tumalon ang kamantaga kay Tio Hernan. Nasaksak siya ni Tio sa tiyan. Nahulog silang pareho sa naputol na tulay. Hernan! Mahayop ka! Damihin mo yan! Tumapit ka sa haligi, Hernan! Hihilahin ka na mailalim! Dumapa ako nun sa sahig para silipin si Tio Hernan sa ilalim. Ginawa rin ni Janjan ang ginawa ko. At doon ay naglaban sa tubig si Tio Hernan at ang kamantaga. Nasa tiyan ng kamantaga ang itak niya. At siya naman, hinihila nito sa ilalim ng tubig. Ngunit nakakapit ang isa niyang kamay sa haligi. Hanggang sa may mga tumalunding mga binatang malalakas noon para tulungan si Tio Hernan. Nakarami na siya ng kalmot galing sa aswang. At dahil saksing-saksi kami sa mga nangyari, ang ambag namin sa pagkakataong yon ay sigaw at iyak lang. Hanggang sa naramdaman namin ang mga yabag sa sahig. Umangat ang ulo ko at nakita ko si nanay na nakatayo sa paanan ko. May hawak siyang pana na binuhusan niya ng langis na pangontra. Nay? Nanay, gising ka na po! Nene, nilulunod na kaso si Tio Hernan! Tio Hernan, lumabas ka po! Diyos ko po, Hernan! Mga kasama, tulungan niyo siya!
kaming sumuway sa kanya pero inunat lang niya ang pana. At kinutok ito sa aswang na nilulunod si Tio Hernan. Hernan! Huwag kang magpapatay sa hayop na yan! Hoy, Kamantaga! Isa ako sa pumatay sa anak mo! Amelia! Bakit ka naman lumabas? Amelia! Bumalik ka na sa loob! Ikaw! Sa'yo, babae! Sa'yo ko naamoy ang malakas na amoy! Papatay kita! O sige! Hinihintay kita dito! Umakyat ka! Huwag, Amelia! Si Nene nasa tabi mo! Ano? Nene, bakit ka lumabas? Hindi kita iiwan dito, Nay! Kung masasaktan ka, masasaktan na lang din ako! Ang kulit niyo po kasi eh! Di ba ang sabi huwag kang lalabas? Hindi ako kaya makakay! Hernan! Hawakan mo siya ng maigi! Oo! Tulungan niyo ako! Saksakin niyo siya! Oo! Mga kasama ito ng pagkakataon natin! Sige, Amelia! Gawin mo! Ngayon na! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Para sa pamangkin kong pinatay mo! Ito sa'yo! Aray ko! Ang sakit! Ito pa! Kainin mo to! Matapos maisubo ni Tio Hernan ang bagay na hawak niya, bumula ang bibig ng Kamantaga. Lumabas ang maitim na likido rito at nangisay ito bigla. Lumayo ang mga tao rito at si Tio Hernan para masaksihan ng lahat ang pagkamatay ng Kamantaga. Hinawakan niya ang itak na nakabaon sa tiyan nito. Kitang-kita naming lahat kung paano namatay ang halimaw na yon at naging dahilan yon ng pagbubunyi ng lahat. Magkahalo ang iyak at tawa ng lahat sa sobrang pasasalamat. Natapos ang labanan. Tapos na rin sa aktibidad niya si Lolo. At talagang pinakita nila sa lahat ang patay na bangkay ng Kamantaga. Ano ka ba naman, Amelia? Hindi ka pa magaling, naglalabas ka na agad. Wala sa akin yun, ate. Dahil may anak akong nangangailangan ng pag-aaruga ako. Bakit naman? Mukha bang hindi ko inaalagaan ang anak mo? Alam ko namang inaalagaan mo ang anak ko. Pero baka mamaya, isumbat mo na naman sa akin yan eh. Ay naku, huwag kang mag-alala. Wala pa akong naisip na linyang gagamitin sa'yo bilang panumbat ko. Pumasok ka na doon sa loob. Huwag mong pilitin ang katawan mo kung hindi mo kaya. Nanay, Tia Agnes, pwede po bang huwag na lang kayo mag-away? Magkapatid naman kayo eh. Nung bata ako ay hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun sila. Pero nang magkaedad na ako, nalaman ko ang totoong dahilan nila. Unang sikreto ng pamilya namin, hindi tunay na ama ni nanay si Lolo Polding. Tiyuhin lang niya ito dahil anak si nanay ng kapatid ni Lolo na babae. At magkapatid sila ni Tia Agnes sa ama. Kumbaga mayaman ng tatay nila, pero puro sila anak sa kabet. Ang tungkol naman sa away nila, pinakamalaking sikreto ng pamilya na deserve kong malaman nun. Iisa lang pala kami ng ama ni Janjan dahil ginahasa ng tatay niya ang nanay ko. Kaya sabay kaming pinagbuntis at sa iisang buwan lang kami pinanganak. Kaya sa kabila ng alitan ng pamilya namin, sa oras ng kagipitan lalo na kung buhay ang nakataya, nangingibabaw pa rin ang pagiging magkadugo nila. Tungkol naman po sa naging buhay ng nanay ko, syempre po si Tio Hernan na talaga ang para sa kanya. Kaya lumaki po ako noon na hindi rin nahuhuli sa ibang may tinatawag na ama. Napakabuti po kasi niya bilang ama at talagang anak ang turing niya sa akin. Sa ngayon, Miss Clary, pareho na kaming may pamilya ni Janjan at mas nanatili ang pagmamahal namin sa isa't isa bilang magkapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po muli ito, si Nene, lubos na gumagalang.